Meron po akong ipapakita sa inyo dito sa ating isang screen. Ito po ang maghati-hati tayo para masaya. So ito po yung kanilang bagong panalangin mula nung April 13, 2005 po ay pinahayag daw kay Kibuloy galing sa Ama. Siya po ay natulog, may katabi po siyang pastoral. Pagkagising po niya sa umaga, meron ng revelation na April 13 daw ay ang paghahari na ng Ama sa pamagitan ng anak na si Apollo, si Kibuloy. Guys, basahin po natin itong kanilang fulfillment, itong prayer of fulfillment, confession, and affirmation of sons and daughters. Ito po ang lagi nilang dinadalangin, ginagamit kapag sila po ay nanalangin. Nananalangin po sila 3 times a day, 3 to 5 times a day. Ito po ang lagi nilang binibigkas. At sa dulo po nito ay pangalan po ni Kibuloy 7 times. Grabe ang pagkakulto ng mga ito, guys. Kasi ito ang lagi nilang ginagamit kapag nananalangin sila 5 times a day. Kaya no wonder, yung kanilang mga brain ay tawag nito, very dry na kung ano yung sasabihin ni Kibuloy, yun na ang katotohanan para sa kanila. Kasi nga, number 1 na itong prayer nila, no? So, itong prayer nila ay kinapi nila to sa Matthew 6, no, na verse 9 to 13, which is the Lord's Prayer. Sabi ng Matthew 6:9, sabi ni Jesus, ganito daw tinuruan niya yung mga disciples na kung paano manalangin. Sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So basahin po natin, no, at ating pong tawag nito, i-digest natin ng maayos kung anong ibig sabihin nito at ano ang reality versus to what they are saying here. Alright, umpisahan natin dito. Ang sabi po dito, Our Father, kinapi po nila yung the Lord's Prayer, no? Pero meron pong binago, no? So ito po ang pagkasabi. Our Father, who is in heaven on earth. Yung heaven daw ay bumaba na sa earth. At yun ang compound ni Kibuloy. Kung saan po si Kibuloy nakatira, yun na ang heaven. Pero siya pala pumupunta sa heaven every night. Imagine, iba-iba yung katabi. Our Father who is in heaven on earth, holy be your name through your Son. Your kingdom has now come. Your kingdom has now come daw. Bumaba na yung kingdom ni God. Your will is now being done on earth. Imagine yung kalooban daw ng Panginoon ay naganap na daw dito sa mundo. So yung kalooban ng Panginoon ay ginagawa na daw nila. At ano yung kalooban ng Panginoon? Ang pagsisinungaling, ang pag-twist ng mga information, ang pag-twist ng mga katotohanan, at pagtakpan ang mga evidence. Yun ang kanilang mga ginagawa. So makikita natin dito na yung kanilang mga practices talaga ay demonic, no? Sa umpisa pa lang is demonic na. As it is being done in your new heaven, your new Jerusalem, your Garden of Eden restored. Yung kalooban daw ng Panginoon ay pinapatupad daw doon sa New Jerusalem. Kung saan ang Garden of Eden restored. Ibig sabihin po, yan ay sa Tamayong. Pinapatupad daw doon ang kalooban ng Ama sa pamagitan ni Kibuloy doon sa Tamayong. Ano po ba ang reality doon sa Tamayong? Ito po ang reality. Ang mga workers po ni Kibuloy, kapag sila po ay pinadala doon sa Tamayong, ibig sabihin po sila ay papaluin, sila ay ipapanis doon, sila ay papastingin ng walang tubig at walang kain, at sila po ay pagbubungkalin ng lupa at tatanim sila. Ang heaven restored po is a help in reality. Pero sabi po, ang dalangin ito ay kalooban daw ng Ama. Kalooban na pala ng Ama na bubugin at i-abuse ang bawat isa. No? Kalooban na pala ng Ama na kapag tinalo natin ang ating kapwa-tao, ay hindi tayo titigil hanggang yung kanyang laman ay maglagsikan at yung kanyang suot na damit ay hindi na matanggal sa kanyang katawan dahil masyado nang namamaga ito dahil sa trauma na natanggap ng katawan. At ito ay guguntingin na lang para matanggal.
Yan pala ang kalooban ng Ama na nangyayari dyan sa Garden of Eden restored sa Tamayong. Kasi yan po ang dinadaanan ng mga workers na pinapadala dyan sa Tamayong. No? Wala pong workers na pinapadala doon na mag-rest. No? Yun ang sinasabi nila, rest house daw yan. Pero ang totoo ay purgatory punishment. A place to be punished. A place to be hung. No? Okay, now let's continue. Given us our daily manna of revelation. Through your manna of revelation, yung daw manna sa Old Testament, yun ng mga Israelites upang hindi na sila magugutom pang muli. O ito daw yung manna of revelation galing daw kay Kibuloy. So, ang ibig sabihin po nito, your daily manna ay yung mga revelation na galing kay Kibuloy. Kung ano yung mga sinasabi ni Kibuloy sa kanyang mga members, yun ang manna nila. Yun ang kanilang daily bread. You have delivered us from evil. O diniliver daw sila from evil. For Satan, Lucifer, the devil, is totally vanquished. Since April 13, 2005, he is no longer in power. Allah, si Satan daw is no longer in power. If he is the Son of God, if he is the God, and he claimed that in April 13, 2005, the Satan, Lucifer, is vanquished, and he is no longer in power, then who is in power now when he's in this situation, in this mess? O yun daw ang revelation sa kanya, na siya mula nung April 13, 2005, siya na yung hinirang na anak at siya na yung magiging tagapagmana sa lahat ng bagay dito sa mundo. O, sabi nga niya, siya yung may-ari ng ginto dito sa Amerika at sa Germany at sa buong mundo, di ba? So since April 13, 2005, wala na daw yung demonyo. Siya na daw ang naghari. Now what happened? What happened after that revelation? Anong nangyari ngayon? Okay, as your son has completed the work of salvation. Imagine kung nag-complete na ni Kibuloy yung work of salvation mula nung April 13, 2005, he is now enthroned as king of the new creation. O hari na daw si Kibuloy sa new creation. Sino ngayon ang new creation? Itong mga workers ni Kibuloy na wala ng mga utak, mag-drive na, at mga members ni Kibuloy na wala ng sariling pag-iisip dahil ang kanilang, ito nga ang sabi ni Kibuloy, ang pagsisisi daw ay ang pag-surrender ng iyong sariling kalooban, ang iyong pag-iisip, isusurrender mo sa Ama, sa pamagitan niya. Ibig sabihin, kahit anuman ang gawin ni Kibuloy, huwag kayong mag-question. Huwag niyo siyang tanungin at huwag po kayong tawag nito hindi sumunod. Kailangan po sundin ang lahat ng sinasabi niya dahil ikaw ay repentant na. Kapag kayo po ay mag-question o kaya kayo po ay sumuway kay Kibuloy, you have the certainty at you are going to the hell. Ganyan ang mga pagmamanipula niya sa kanyang mga members at workers. Kaya ganyan na lang din yung kanyang mga members at workers nakikipaglaban para sa kanya. Kasi naniwala talaga sila na si Kibuloy ay siya ang completion kung bakit naparito si Jesus Christ. Si Jesus Christ daw ay nandito upang gumawa ng isang anak na tagapagmana. At yung anak na yon ay si Kibuloy. Kaya noong April 13, 2005, siya na yung naghari na nadaig niya na ang demonyo. Wala nang power si Lucifer at siya na ang nagkakaroon ng power. Yun ang sinasabi ni Kibuloy. No? Imagine, April 13, 2005, Lucifer the devil is vanquished. He is no more here on earth. O imagine, grabe talaga ang revelation ni Kibuloy. Ano kaya ang siningot nito? O anong klaseng droga kaya ang siningot ni Kibuloy? At ano kaya ang naganap noong gabi bago ang revelation na ito? No? Grabe. May katabi kang pastoral, pagising mo sa umaga, may revelation ka na. Tapos sinasabi mo sa mga members. Grabe ka, Kibuloy, nakakadiri ka. Now, let's continue. You have made us your sons and daughters. Oh, imagine. Permanently and completely free from the serpent seed. Allah! Permanently and completely free daw from the serpent seed. Pero tingnan mo itong mga workers ni Kibuloy. Kapag mag-comments dito, wagas. Oh, imagine kung ano-ano tinatawag sa atin kung ano-ano. Lahat ng paninira, lahat ng tawag nito, yung
personal assassination ginagawa nila, but they are permanently and completely free from the certain seed. Parang si Kibuloy, naghari na at kanya nang tinapos ang work of salvation para sa lahat. Oh, grabe, grabing banat, no? Oh, wala na daw silang kasalanan, talagang clean na daw sila, pero tingnan mo ang mga pag-uugali, tingnan mo ang mga bibig, ang mga practices nila. Number one, liars. Number one, personal assassination. Number one, na nag-aatake sa mga tao na nag-uupos, nag-question sa kanila. O sila ang number one tumatawag sa amin ng pukpok, tumatawag sa amin ng kung ano-anong mga pangalan under the sun, no? At yan yung mga serpent seed free. Ano yung serpent seed? Itong metaphor na serpent seed, ito yung time na si Adan at si Eva ay tinempt ng isang serpent doon sa Garden of Eden. Na itong serpent na ito ay nagsasalita, itong snake na ito nagsasalita at tinempt si Eve. At mula nung kinain ni Eve yung fruit na sabi ng Bible, sabi ng God na huwag daw kainin kasi once na kinain mo yon ay ikaw ay magkakasala at ikaw ay mamamatay. So nung kinain ni Eva yon at saka ni Adan, siya ay nagkaroon ng tawag dito ng realization of what life is, no? So ganon ang nangyari. So ganon ang ibig sabihin nito na yung serpent seed ang naglagay, ang serpent, yung snake, siya ang naglagay ng kasalanan o ng spirit of sin sa puso ng bawat isa. At sila ay free na. Wala na daw silang kasalanan because of Kibuloy being the dominant, being the king of the new creation. Wala na siyang kasalanan, hindi na siya nagkakasala. Kaya kahit ginagawa niya ito sa mga pastoral, nangre-rape siya ng mga bata. Imagine, bata na 10 years old, 12 years old, ay iaalay as pastoral, that's no longer a sin because to him, he already conquered that. No? So tingnan mo ang twist. Ang twisted ng ng kanilang practices, ng kanilang pakitang tao sa mundo. At saka versus yung kanilang mga practices. Molded, sabi pa dito, molded after your true and perfect manifestation, your son, all perfect manifestation daw, si Kibuloy. The ruler of your kingdom nation. Imagine si Kibuloy na ang ruler of the kingdom nation. As your glory now rests in your temple. This is the time for the flight of the eagles. Natatawa ako nito, guys. This is the time for the flight of the eagles. And what happened now? Sino ba yung nagpa-flight? Flight of mosquitoes kaya? O kaya flight of langaw going to Tamayong, going to Davao where Kibuloy is hiding. Oh my goodness. At yung flight of the eagles na pinatawag nila dito, ito yung naalala niyo yung sabi ko nung tinanong ako ni Senator Risa tungkol sa yung pagko-convince ko sa mga members doon sa Osamis kung saan ako na-assign as pastoral. Ito yung flight of the eagle na yon. Ibig sabihin lahat ng mga members ng kingdom o lahat ng members ni Kibuloy ay lilipad parang eagle. Lilipad from different parts of the world to Davao City at doon mananatili kasi itong buong mundo ay magugunaw at sila ay exempted doon sa loob, sa kingdom. Yan po ang ibig sabihin ng flight of the eagle. Kaya ang lahat po ng mga properties, ng mga ari-arian o mga kung anumang tawag nito, mga valuable things, ang mga members, kailangan nilang ibentayan at i-offer doon kay Kibuloy. So, ang sabi dito, molded daw sila, lahat sila ay molded after the Son. So, ibig sabihin, kasi yung Son nila, yung kanilang tagapagligtas na si Kibuloy, ay isang wanted, ibig sabihin magiging wanted silang lahat kasi silang lahat ay kung ano yung mga practices ni Kibuloy ay ganun din ang kanilang mga ginagawa. Which is true naman, no? Number one, yung number one sinungaling. Ewan ko kung merong isa sa kanila na marunong magsalita, no? Na merong tawag nito, yung value ba at principle sa buhay. Hindi ko na alam kasi hindi siguro nila alam kung paano magsalita ng katotohanan. No? Kasi doon yung katotohanan twisted talaga. Tapos, continue natin to, guys. Almighty Father, this is now your day. We now reign in power, authority, dominion, victory. You have given us wisdom. Oh, may wisdom sila. Knowledge and understanding. Makikita nyo, no, yung mga pastoral, before they stay quiet now, before they change their climate there, no? Na nagbablog pa sila. They pretend na they have perfect life, no? Na
Nagsa-shopping daw sila, kumakain sila ng masarap at salamat daw kay Kibuloy at yun ay naranasan nila. But then they never show sa ibang mga workers na humihingi, na nagpa-fundraising doon sa labas, yung mga matatanda na nagbibitbit ng kung anong mga paninda nila, yung mga workers na nagtitititingihan, bingi, pipi at bingi, yung nagpapanggap ng mga fake student, yung mga nagpapanggap ng mga single parents, no? O hindi nila pinapakita yun, and they are projecting perfect life. O, wala daw, inalagaan daw sila, meron daw silang freedom na lumabas, etc., etc. But we know that everything is just about hypocrisy, no? Mga hypocrite sila. Grabe, as a life of abundance, health, and blessings, as your sceptre of righteousness now reigns throughout the land, no weapons formed against us will prosper. Oh, imagine, darkness and death is forever gone. Oh, as your perfect will is now being done through your appointed Son. Allah, perfect will na pala ng Ama ang mga ginagawa ni Kibuloy. No? Mambudol, pang-rape ng mga bata. Hindi daw pala rape yun. Bakit ba, Arlene, rape yung sinasabi mo? Ano yan, paglilinis ng kaluluwa, paglilinis ng espiritu. Kasi ito kasi daw, may maraming mga certain seed, itong mga pastoral na pumasok dyan, kailangan linisin ni Kibuloy para ay limang kanor, para daw sila ay papasok sa langit. Hala, sino kaya ang pumapasok sa langit ngayon kapag nililinis itong mga pastoral na ito? Na ayaw naman nila magpalinis. Pero wala silang magawa. Ano pa? Okay. Nawala tayo Okay. Darkness and death is forever gone, as your perfect will is now being done through your appointed Son. All glory, honor, praise, and thanksgiving through your Son be unto you, our Father Almighty, our Lord Jesus Christ, the creator of all, now and forever. Dinamay pa si Jesus Christ dito sa mga kalupuhan itong mga kultong ito. No? Grabe, guys. So, ito ginagamit nila si Jesus, no, sa kanilang mga ginagawang mga illegal. But then if you understand the whole thing, si Kibuloy yung kanilang Jesus, no, ayaw ni God na merong papalit sino man, because He is all-knowing and He is all-being, kahit saan andoon siya. Pero tingnan mo itong ginagawa ni Kibuloy. Imagine, siya na yung may-ari ng lahat, pati kaluluwa natin, dadaan tayo sa kanya daw. So ito yung the way siya mag-manipulate. Kaya yung mga members at workers, ganon sila mag-isip. Kasi yan ang pinifeed ni Kibuloy day in and day out doon sa kanyang kingdom. At ito ang way of manipulation niya. No? Kaya yung mga members at workers, grabe kung makapanglait, grabe kung lumaban. Imagine kahit buhay nila, iaalay nila dahil sa kanilang God. And this is why they believe that Kibuloy is God. Because of this, imagine 5 times a day, guys, na ito yung lagi niyong sinasabi. What will happen to your brain? No? Kasi yung brain nga natin, malleable, di ba? Kung ano yung nilalagay natin sa brain natin, yun ang lagi nating naiisip. And that's what we are going to practice. That's what we are going to believe. At ganyan ang mga nangyayari doon sa kanila. So, April 13, 2005 is the day of the Lord. Now, 19 years later, what happened? Where is the day of the Lord? This is the day of the Lord. Truly, this is the day of the Lord after 19 years of this revelation. Kasi the judgment is here for these scammers, no? For this Mangkanor. At anong nangyari after that? Multiple warrant of arrest. Noong April 11, lumabas na yung warrant of arrest sa Pasig na kung saan wala ng bail. Unbailable yung kaso nila. So ano pa ang nangyari, guys? Sa kingdom ni Kibuloy. Si Kibuloy, may mga McDonald's franchise yan siya. Diyan sa Kapitipan, sa Davao City. Merong isa sa Mate at isa sa Canabo. Ano nang nangyari? Sarado na po dahil tinanggalan na po sila ng franchise from McDonald's. Kasi ang nangyayari sa kanila ay nakakasira sa dangal ng McDonald's. O nawala na sila ng franchise sa SMNI, nawalan pa sila ng franchise sa McDonald's.